Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi kung kailan niyo po mapapanood ang video ito. Salamat po at binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapag-vlog ngayong araw na ito. At sa vlog po natin pong ito, ang topic po natin is pag-update po sa ating mga naitanim na bonsai or bonsai tree, no po. So bago po tayo tutungo sa ating topic, hayaan po nating i-share po natin ang Word of God sa oras po ito, sa vlog na ito, no po. So, dito po sa Roma, chapter 6, verse 13, ang sabi po niya dito, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, masakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at hiyandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. So sa sitwasyon po ng ating bansa ngayon ay dumaranas po ng isang pagsubukan na dahil po sa korupsyon na nagaganap po sa ating bansa. At dahil po sa korupsyon ito, marami po mga Pilipino ang nahihirapan lalo po sa kabuhayan po nila, no po. So dito po sa ating binasa sa Roma na sabi po niya, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinman bahagi ng inyong katawan. So yun po nga pagiging makasarili or kasakiman, no po, yan po ay isang kasalanan na nagdudulot po ng kahirapan, no po. So dahil po sa kasakiman po ng mga taong involved sa korupsyon, marami pong mga Pilipino na nahihirapan po sa kanilang marami pong mga taong nahihirapan dahil po dito sa korupsyon na ito, no po. Kaya naman po ang iniikayat po tayo ng Diyos na tayo pong lahat ay gumawa or pasakop po tayo sa Kanya. Kaya nga po ang sabi niya, sa alip pasakop kayo sa Diyos at bilang mga taong namatay na at muling binuhay. So ang lahat po ng tumanggap sa ating Panginoong Yesus ay kasama niyang naipako dun sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus at tayo po ay muli rin niyang binuhay at tayo po ay namatay na sa kasalanan. At ngayon pong tayo nabubuhay, habang tayo po ay nabubuhay pa sa mundong ito, at tayo po ay patuloy na magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi po niya, at maging handog po ang ating katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. So mayroon po tayong magagawa. Ang i-share po natin ng Word of God, no po. At ito naman po ay turo sa atin ng Diyos na kailangan po nating i-share ang Word of God, no po. Kung wala man lamang po sanang korupsyon dito sa ating bansa, mga kapatid ko po sa pananampalataya, ay hindi po natin mararanasan ang kahirapan na dinaranas po natin ngayon, no po. Ang tanging magagawa po natin ay wag po natin husgahan ang mga taong gumawa ng korupsyon, kundi patuloy po natin silang ipanalangin na maisip po nila na ang kanilang ginagawang kasamaan ay ang kahirapan po ang dulot po ng lahat po ng ito, no po. Kaya naman wala po tayo, hindi po natin sila pwedeng husgahan, no po. Patuloy po natin silang ipag-pray na maunawaan po nila na ang nangyayari po sa ating bansa ay dulot po ng kanilang ginawang kasamaan, no po. Kaya naman sa oras pong ito, bago po tayo tutungo sa ating topic, patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Kung ang tao po ay walang magagawa, pero ang Diyos po meron po siyang magagawa. Kaya patuloy po tayong sumampalataya sa Kanya at patuloy po tayong manalig na meron po siyang magagawa sa ating buhay. Ang plano ng mga tao ay hindi po natin alam, pero ang isang sigurado po, kapag ang Diyos ang nagplano sa ating buhay ay meron pong kasiguraduhan. Kaya patuloy po na inikayat po tayo na patuloy po tayo sa paggawa ng mabuti at layuan po natin ang paggawa ng kasamaan. Yun lamang po at tutungo na po tayo sa ating topic. God bless you po. So yun na nga po mga dre. Magandang umaga po muli.
So sa ating pong pag-update ngayon at sisimulan na po natin. So dito po sa unang naitanim ko na po, dito pong bougainvillea. Ito po ay 2 weeks na po siya niyan. Medyo marami na po siyang mga sangang bago, no po. So ito po siya. So pagdating po ng mga ilang araw pa, pag tumibay na po yung kanyang ugat sa pagkatanim po natin, ay pwede na po natin siyang i-design. Bagamat meron na po siyang mga wire, sinubukan ko na po siyang i-wire ng bagong tanim. So yun po, susubukan din po natin i-wire pa po yung mga iba na hindi pa po naka-wire, no po. So ito po ay regular bougainvillea. So sana mapaganda po natin siya. So nakatanim po siya sa temporary pot. Wala po ako mapalalagyan ng magandang pot pero sa mga dating pong araw susubukan po natin gumawa ng concrete pot na po. So ito po bougainvillea at nais ko lang pong i-share sa inyo. So ang next po natin ay ito pong Ficus nana, isa po siyang uri ng balete ay tinanim po siya sa bato. So meron na rin po siyang bagong sanga. So sana magpatuloy po siya sa paglago, no po. Sa mga susunod pong araw babahagi ko po muli ito, i-update ko po kayo mula dito po sa lamang ito. So kung matutuloy po ito is napakaganda po, kakapit po siya dun sa bato. Ano po, yun po ay Ficus nana, isang uri po ng balete. Ito po siya, ikot po natin. So next po, ito pong isa rin pong bougainvillea din po. So ito po siya, bali 5 days pa lamang po siya pero napakarami na po siyang bagong dahon. So ito pong bougainvillea ito ay kulay puti po ang kanyang bulaklak. Hindi po katulad po nung una na kulay may pagka-pink po yun and red, no po. So hindi po masyadong alam yung kulay niya. So ito po ay kulay puti. Ito po ay dating nakalagay po sa wild and then inukay ko po siya and then ginawa ko po siyang bonsai, no po. So yun po, sana po tuloy-tuloy po sila. Ito po ang plano ko po dito is babawasan pa po yung mga sanga niya tulad po nito at nais ko po siyang putulan para mag-layer po siya dito yung magiging bagong sanga niya. And then ito po yung magpapatuloy sa taas, ito pong sangang ito. And then ito po ay puputulin din, no po. So para po hindi po masyadong magulo. So pagka po tumibay na po talaga yung pagkanyang ugat, dito lamang po siya pwedeng putulan para po hindi na po siya mamatay po sa kagagalaw, no po. So yun po, kung meron po kayong gustong i-share or gustong may nalalaman po kayo patungkol sa pag-wire or pag-design, pwede naman po kayo mag-comment para magawa po natin ang paraan dito sa ating mga halaman. So tulad po ng unang vlog ko, hindi po ako masyadong biyasa sa pag-bonsai. Naging hilig ko lamang po ito, patanggal stress na rin po, no po. So yun po, yun lamang po ang aking ma-share ngayon at patuloy po na suportahan po ang ating channel, no po. Salamat po sa lahat po ng makakapanood nito at panood ng ating video. So salamat po at dito pong last po natin pala is dito po sa yung pong tinanim po nating melendres. Ito po siya ngayon, nandito po siya sa lilim, no po. Ito po siya. So 2 days na po siya ngayon. So I think naman po mabubuhay po siya. So hindi naman po nalalanta yung kanya mga natirang dahon. So sana po patuloy po siyang mabuhay para
meron po tayong may pan-display. So yun po yung pong aking mga halaman. Yun lamang po muna dahil wala pa po tayong maraming halaman, no po. So plano ko po talaga na mag-add pa o kaya maghanap po ng pwede pa po siyang i-bonsai, no po. So yun lamang po ang update ko muna ngayon. Salamat po sa lahat po ng makakagusto nito. Pwede po natin siyang i-share, and then sa mga hindi naman po wala namang problema, pwede nyo naman po siyang stroll. So salamat po, God bless you.